So magandang araw po sa inyo muli. Ako po si Brother Jings. Kuya Joe Domingo. Magandang umaga po ulit sa lahat. Doon naman po sa issue on free will. As we discussed earlier, all things were made through him, and without him nothing was made that was made. We are all created by God. Tapos tayo ngayong huling create na mayroong pagkakaiba from animals, and that is free will. The will for us to decide the right or wrong or do nothing. Ngayon po, sa dami na pong kasamaan sa mundo, lagi ko pong tinatanong yan bakit kaya binibigyan pa tayo ng Diyos ng free will? Pwede naman na diktahan na lang niya tayo kung ano dapat natin gawin. Yun po ang grace ng Panginoon sa atin. Na hindi tayo ginawang robot, when in fact, ginawa talaga tayong tao. Sabi nga, tayo lang daw ang may free will. Tayo lang yung may desisyon para pumili para sa ating sarili. Kung alin po ang pipiliin natin, depende po yan sa conviction mo sa buhay. The basic tenet po of Christianity is that Jesus died for our sins. He suffered and died at the cross para matubos tayo sa ating mga kasalanan. If we believe on that, that's good because we are assured of eternal life. Sabi nga na, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. And if you don't accept Jesus as your Lord and Savior, that is a bad decision. Why? Because you are predestined to hell. Ano po talaga yan? Fact yan na mapupunta ka sa impyerno kung hindi wala ang Panginoong Jesus sa buhay mo as your Lord and Savior. Pero may question pa po. What if you do nothing? O diba, parang di naman ako masama, hindi naman din ako mabuti. Okay lang ako. Pero alam ho ninyo, doing nothing is tantamount to doing wrong. Ayun po sa nabanggit ni Brother Jings kanina about the kwento ni Lazarus and the rich man did not do anything. Pero napunta po siya sa hell. So, iyan din po, titingnan po natin yan. Kung ikaw po ay lukewarm, ang sabi po sa Revelation 3:15, I know your works, that you are neither cold nor hot. I could wish you were cold or hot. So then, because you are lukewarm and neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth. We are doing nothing at all. So dangerous din pala yung wala kang ginawa. Kasi imagine mo, parang isusuka ka ng Panginoon later on. So mga kapatid, walang ibang choice. You have to do good. Of course, it's not easy, pero iyan po yung kalooban ng Panginoon sa atin. Tanggapin natin ang Panginoong Jesus as our Lord and Savior in our lives and live fully until babalik po ang ating Panginoon Jesus. And that's a good decision for us, everyone. Salamat po. Yan, mapagpalang araw po muli sa bawat isa sa atin. Bakit ba nagulo ang buhay ng tao? Alam natin na nung nilikha ng Diyos ang tao, nung nandun sila sa Garden of Eden, makikita natin talaga na they were perfectly created, perfect yung wisdom, talagang yung communion nila with God nung panahon na yon ay makikita natin na kumbaga yung relationship ng tao at ng Diyos ay makikita natin malayang malaya, walang hadlang, walang nakakapigil. At ang binigay ng Diyos na napakahalagang kaloob sa tao ay yung gift of free will. Bagamat nilikha ng Diyos ang tao na lahat ng bagay ay naroroon, pinagkatiwalaan ng Diyos ang tao na pumili. At itong pagpili na ito ay napakahalaga. At makikita natin na sa panahon na ito, may tinitingnan ng mga tao na dahil doon sa isang ipinagbawal ng Diyos, they think that God is a severe God. Para bang ang Diyos na ito ay bakit ba pinagbawalan pa na pinagbawal yung isa?
Pero nakikita ko hindi severe ang Diyos. Ang totoo, very gracious pa nga siya kasi isa lang ang pinagbawal niya at napakarami ng pwede. Pero actually, kaya binigay yun ng Diyos para nga makita niya ang tao ay talagang binigay niya ng free will at kasama doon sa free will na yun na laging piliin na unahin ang Diyos sa kanyang buhay. Yun talaga yung dahilan. At yung pagpili na yun ay na-enjoy nila Eva at ni Adan. Pero dumating yung time na pinili nila na lumayo sa Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng kasalanan na siyang naging dahilan upang sila ay mapalayo sa Diyos. So yung kanilang pagpili na yon ay nagbunga ng hindi maganda at yun ang dahilan kung bakit pumasok ang kasalanan sa sanglibutan. Pero ganun pa man, napakabuti ng Diyos na bagamat nawala yung kaluwalhatian na yon ng Diyos sa tao, sa pamamagitan din ng ating Panginoon, God wants His creation, tayo bilang mga tao, to rediscover the glorious image of God in us. Pero hindi yon natin makikita sa ating mga sarili lamang. Kasi wala na tayong kakayahan para makapili pa uli ng mabuti para sa Diyos. Kasi ang isang tao na nahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan, itinuturing talagang patay. Yun ang problema at yun nga ang kalagayan. Kahit na parang sa tingin natin, meron tayo ng lahat ng bagay, may kakayahan at kapasidad tayong gumawa ng mabuti. Pero anumang ginagawa natin, lahat ng yan ay maruming basahan dahil sa tayo ay alipin ng kasalanan. Kailangang bumalik yung image ng Diyos sa atin. Yung image ng Diyos na taglay yung kanyang katuwiran, taglay yung kanyang kabanalan. Ngunit paano babalik yung image na yon? Yun ay dahil sa ating pagsampalataya sa ating Panginoong Hesus na siyang nagbabalik nung nawalang glorious image of God in us. Kaya nga sa pamamagitan ng ating pananalig sa ating Panginoong Hesus, yung patay sa Espiritu ay nabubuhay upang magawa na natin ng kalooban ng Diyos at muli nating maranasan yung free will. Yung nawalang free will na yun na noon kahit ano mang naisin natin gumawa ng mabuti, yung kabutihan na ginagawa natin sa harapan ng Panginoon dahil tayo yung mga patay dahil sa kasalanan, lahat ng yun ay basura. Kaya wala tayong magagawa. Doon pa rin tayo sa impyerno dahil nga walang halaga yung ating ginagawa. Pero kapag tayo ay tinanggap natin ang Panginoon at hinayaan natin ang kanyang Espiritu ang maghari sa atin, na ibalik na yung glorious image of God sa atin. At dahil nasa atin na uli yung glorious image na yon, nagagawa na natin ang kalooban ng Diyos. Yung piliin na uli siya sa lahat ng ating mga ginagawa na sabi nga doon sa John chapter 1 verse 3 na nabigyan na natin ng pansin na if you love me, keep my commandments. Yun talaga yung dapat na kalagayan natin mga tao na sa John 1:3 na ating binigyan ng pansin na all things were made through Him, and without Him nothing was made that was made. Lahat ng bagay nilikha naroroon ng Panginoon. Kaya lahat ng ito ay dahil sa ating muling pagkilala sa ating Panginoong Hesus, ibinalik din ng Diyos yung mga nawala na yon para magawa na uli natin yung disenyo ng Diyos sa tamang paglikha sa bawat isa sa atin. Kumbaga talagang tayo ay nagkaroon ng rebirth, regenerate, yung original na plano ng Diyos sa tao, muli niyang ibinalik upang ang tao ay kumilos ng ayon talaga sa original na pagkalikha ng Diyos. Kaya yun ay mangyayari dahil sa ating pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya salamat doon sa ginawa ng ating Panginoon para sa atin. Because of that, man can rediscover God's glorious image in Him once again. So purihin ang Panginoon. Magandang umaga po sa lahat. Salamat sa Diyos at biyaya niya ay narito tayo upang mga bagay na makalangit ay pag-usapan natin patungkol sa ito ay pusod natin ay yung nating sa Diyos. Dahil sinabi naman dito sa Roma 3:10, sabi po rito, ang lahat ng tao ay makasalanan. Yan po. Roma 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. Kumbaga ay ang kalagayan dito, ang tao ay lihis sa Diyos, hindi nasusumpungan ang Diyos. At because dahil sa kasalanan ng tao, walang nakakaunawa sa Diyos.
Ito ang kalagayan ng tao sa harapan ng Diyos po. All are sinners. Kaya po, ang tao ay walang kabuluhan sa Diyos po. Na dapat salamat sa Diyos dahil nung... For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Nagkaroon ang tao ng malapit na ugnayan sa Diyos. Kaya ang tao mula doon sa kawalan, nagkaroon ng ugnayan ang tao sa Diyos po. Ang halimbawa po natin makikita dyan ay yung katulad ng magnanakaw nasa tabi ng Panginoon, wala na silang wala na siyang pagkakataon pang na maasahan sa buhay niya. Dahil nagkaroon siya ng pananalig sa ating mahal na Panginoon Jesus, sinabi niya sa ating mahal na Panginoon, Lord, remember me when you come into your kingdom. Assuredly, I say to you, today you will be with me in paradise. Samantalang isa sinasabi sa Panginoon, If you are the Christ, save yourself and us. Kung makikita natin, may mga tao talagang mga taong makasalanan na, hindi pa natutunan magsisi sa Diyos, kaya walang kabuluhan. Kaya kung sa ganong kalagayan, itong lalaking ito ay hindi man lang sinagot ng Panginoon. Kasi wala sabi nga ng iba ay, para bang sarili lang niya inisip niya. Hindi na siya natakot sa Diyos po. Pero ang totoo, nandyan lagi ang Panginoon sa kabila ng tayo ay tao makasalanan. Still, ang Diyos po, ang Panginoon po ay handa ang tao ay patawarin sa lahat ng kanyang kasalanan. At kung magkagayon, kung ang tao ay gano'n ang gagawin sa harapan ng Panginoon, mula sa kawalan, wala kabuluhan, wala tayong kabuluhan, wala tayong pagkakataon na sa buhay na wala hanggan, magkakaroon ng pagkakataon ng tao sa buhay na wala hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Salamat po.